Pangsanlibutang ulat. Mangangaral sa kalye. March 21, Papua New Guinea. Peter. Madalas na iniisip ni Peter kung ano ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Noong siya ay bata pa, tinuruan siya ng kanyang mga magulang, nakapwa-guro sa elementarya at mga Kristiyano tungkol sa Diyos at kung paano manalangin. Ngunit nang siya ay maging teenager, naimpluwensyahan siya ng kanyang mga kaibigan na gumawa ng mga bagay na naglayo sa kanya sa Diyos. Pagkaraan ng ilang taon, nang si Peter ay nasa hustong gulang na, siya ay namuhay mag-isa sa baybayin. Nagsimula siyang magtanong sa Diyos kung bakit siya dinala roon. Sa loob ng 7 buwan, paulit-ulit siyang nananalangin, "Ano ang plano mo para sa aking buhay?" Isang Biyernes, nagpasya si Peter na mag-ayuno at manalangin. Sa halip na umasa sa pagkain sa araw na iyon, ibinuon niya ang buong pansin sa paghanap sa Diyos. Ninais niyang makarinig ng malinaw na sagot. Malapit nang lumubog ang araw nang makita niya ang 3 kabataang lalaki na naglalakad sa kalye. Naramdaman niya ang isang tinig na bumubulong sa kanyang puso na lumapit sa kanila. Sinunod niya ang udyok na iyon at nagpakilala sa kanila. "Mga mangangaral kami sa kalye," sabi ng isa sa kanila. Nalaman ni Peter na ang kanilang mga pangalan ay Thomas, George at Junior. Sila ay mga ebanghelista na nakadamang tinatawag sila ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga baybaying bayan. Araw-araw silang pinapanood ni Peter na nangangaral, sa kalye, sa palengke, at saan mang lugar na may mga taong handang makinig. Noong Sabadong gabi, muli siyang nanalangin na ipakita ng Diyos ang kanyang plano. Nakakatulog siya habang nakapatong ang kanyang Biblia sa kanyang dibdib at nakita niya sa panaginip ang isang anghel na humawak sa kanyang kamay at binuksan ang aklat sa Mateo 10. Pagkagising ni Peter, agad niyang binuksan ang Mateo 10 at binasa ang tungkol sa mga kahangahan ng bagay na ginawa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga alagad nang sila ay magpasisyang sumunod kay Jesus. Hindi lamang minsan binasa ni Peter ang kabanata, binasa niya ito ng paulit-ulit. Pagkatapos, ay muli niyang narinig ang mahinang tinig na nagsabi, "Ito ang plano ko para sa iyo." Sa pagkagulat, lumuhod si Peter at sumigaw, "Sino ako, Diyos, at tinatawag mo ako?" Nagpasalamat si Diyos sa malinaw na sagot. Tulad ng mga alagad sa Mateo 10, alam niyang tinatawag siyang sumunod kay Jesus at mangaral mula bayan hanggang bayan bilang isang mangangaral sa kalye. Hindi nagtagal, nabautismuhan si Peter at sinuportahan ng 3 mangangaral sa kanilang misyon. Naglakbay siya kasama nila, nagbitbit ng kanilang mga gamit at nangaral kasama nila sa mga lansangan. Pagkalipas ng 1 taon, dumalo si Peter sa 2 buwang pagsasanay kung saan natutunan niya kung paano ibahagi ang mga paniniwala ng Iglesia ng Seventh-day Adventist bilang isang layperson para sa Southwest Papua Mission. Isa sa kanyang unang gawain ay pumunta sa isang malayong nayon sa loob ng kagubatan na inabot ng 3 araw na paglalakad upang marating. Naglakad siya sa malakas na ulan, natulog sa gubat, at nabuhay sa pagkain ng biskwit. Sa gitna ng makapal na kagubatan, dumating siya sa isang maliit na iglesyang Adventista. Isang babaeng nasa gitnang edad na naglilingkod sa kongregasyon ang nagsabi sa kanya na wala silang pastor. 25 taon nang umiiral ang iglesyang iyon at matagal na nilang ipinapanalangin ng pastor. Tinanong si Peter kung maaari ba siyang tumulong. Sumang-ayon si Peter at naglingkod bilang voluntaryong leader ng 1 taon. Habang naglilingkod daon, patuloy siyang nananalangin tungkol sa susunod na hakbang ng Diyos sa kanyang buhay. Naramdaman niya na panahon ng mag-aral sa isang paaralan ng ministeryo. Isang Biyernes ng gabi, pag-uwi ni Peter sa kanilang bahay, may isang miyembro ng iglesia na naghihintay sa kanya. Ibinigay ng miyembro ang resibo na nagpapatunay na bayad na ang kanyang matrikula sa paaralan. Siya ay papasok sa Umaura Adventist School of Ministry. Sa Umaura, natututo si Peter ng mga kasanayan upang tulungan ng mga iglesia na lumago sa pisikal, mental at espiritual na paraan. Inaasahan niyang magamit ang paghahardin at pagkakarpintero upang turuan ng mga miyembro kung paano matustusan ang kanilang sarili at makatulong sa mga balo at ulila.
Nahihirapan siya sa klase sa Hebrew, ngunit naniniwala siyang sa tulong ng Diyos ay magtatagumpay siya. Sa Diyos, sabi niya, ang lahat ng bagay ay posible. Bagamat hindi pa niya alam kung saan siya susunod na ipadadala, determinado si Peter na sundin ang Diyos na gumabay sa kanya patungo sa Umaura. Palagi kong susundin ang kanyang tinig. At ang ating 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa Umaura Adventist School of Ministry upang ihanda ang mga lalaki at babae na magbahagi ng mabuting balita sa Papua New Guinea. Maraming salamat sa inyong tapat na pagbibigay.